what more are you looking at learning? Ano yung gusto nyong, yun nga, sabi natin, kailangan looking at the future. May 1 or 2 items ka bang gustong gawin? Alren, Eli, and Vic? Ano pa yung nandun sa out there, sa blue sky? Gusto mo bang maging singer? Ganun. Parang pinaktis mo kagabi. Sino yung hindi nakatulog? Nakatulog pa kayo? It's because of the MC, no? The host. And Miss Roca. Seriously, in the future, I would be very happy, but I would be surprised if you will become an effective photojournalist. Effective meaning, sabi ni Sir John, hindi lang pitik-pitik yung nalaman nyo, but you venture, you evolve, no? Just like one news page ba si Christian Esguerra? Oh, dalawa lang sila, I think tatlo, cameraman, and then now they have a team, right? And they're earning. That's the future now of journalism. No? Sa atin, yung photojournal, video, mojo eh. Ako, I wish to catch up, especially sa mojo side. Despite naman naubos na yung buhok ko, pwede pa naman, di ba? Kailangan mo ng mojo. Eh. Ha? Mojo. And then sa inyo, oriented na kayo dyan. But sa akin is, yung future nyo is bright. But the competition is tight. No? Okay. Okay, I think we've covered most of our questions. Unless you have some questions from the floor. Charlie? Just a ballpark para may idea sila. Kasi nagbabago rin nga eh. Depende sa kung sino yung ka-negotiation mo. Sometimes your pay depends on who your client is. And sometimes it also depends on your rate mismo. Diba? Depende rin eh. Kung hindi mo masabi. Sometimes your pay is low, sometimes your pay is too high naman. Which is good kasi you'd be able to the money you earn, that is what you will you will use for your you can use that for your investment. You can pang-invest ng gamit mo. You can also invest on your healthcare, your insurance, for example. Kapag freelance, I'm saying this as a freelancer. But if you have your own, if you're working for if you have a regular job na, that is better, diba? Kasi shouldered nila yung mga ganong bagay. Meron ka ring monthly pay. Ayaw sagutin, magkano daw? Ballpark figure. Range, monthly, monthly day rate. Day rate, ako, in my case, my day rate is 15 to 25 pesos. 1,000 pesos. The lowest I was able to get was 3,000 day rate. mas malaki pa pala kita sa... Ba't yun lang ang kinocontribute mo sa bahay? Joke lang yun. Generous yan sa family. But, ayun. No, sometimes, yun nga, more deliverables means more pay. Depende who's your client, diba? If you're a fixer, yun nga, depende rin eh. May times na 10, may times na 15, may times na 30, diba? Producer. 30,000. Pero, that's not just a one-day assignment. Most of the time, it's a several-day assignment as a fixer. Or we shouldn't say it a fixer. It's called a field producer. Ayaw nung term na fixer. We shy away from that term. Kasi it's not a professional. You're doing professional work eh. So you call yourself a producer. You're actually producing for this outfit. Pag ginamit kayo ng mga nasa labas, ikaw nga mag-arrange lahat eh. So essentially, you are producing. They just don't want you to call, they don't want to call you
producer kasi dun sa team nila may title ng producer. Pero they're dependent on you as a producer. Ano pa yun? I once told a prospective client, sabi ko, I don't go out of on my weekends if it's not more than $300. Yeah. Kasi I don't want to, pero mayabang pa ako noon kasi may employment pa ako noon eh. Pero ngayon siguro bababa yan. Kasi yung weekends are spent for my, di ba, family, di ba? So, kung istorbohin mo na lang yung weekend ko, bayaran mo na ako ng gusto ko. Sa tanong ni Charlie, yung rates, I don't know, ngayon sa mga veteran na mga experience na mga journalists, $300 a day yung standard rate. Sometimes it goes a little bit down or high. In my case with Kyodo, yung sa Yolanda, it started 2013, so $150 a day. Fixer pala is, mag-fix ka lang sa kanila. Especially pag photographer ka, pag madala kang camera, be sensitive. Yung iba sabi, di ko dadaling camera ko, or if I told them, if I shoot, it's not about your story. It's my personal, Kasi baka masapawan mo or you will be tempted after to file another story, another agency. So parang, it's very, Unethical. Unethical. So, yun yung fixer, And then sa Kyoto, pumunta doon November, bumalik sa Cebu, natapos mga May or June. So mga 6 months. But it's not always $150 a day. When March came, sabi, Victor, sabi ng hapon, we're very sorry, nakabaw yun. Why? What happened? We could not pay you anymore. What? No more money, sir. We could not pay you anymore. What do you mean, sir? We could only afford $20 a day. Because the intensity of the news coverage is toning down, di ba? So $20 a day. No, it's very okay, Michael San. Why? You accept $20? Of course. I'm a standby in Cebu. Nobody will give me $20 a day. So we continue. So you should be flexible. Okay? Minsan, kailangan mong minsan talaga, kailangan mong, kahit na, kasi you don't get, for example, 5,000 pesos a day. So, might as well just take it. If you don't have other things to do, diba? If you don't have other assignments, then, Hindi mo napupulot yung 5,000 sa kalye. Di ba yung ganun yung kasabihan? yeah. Oo. So, you have the ball is in your court. At saka, it depends on the job being offered also. Kung simple lang naman pala eh. Kulang ko lang yung manok eh. Gusto mo, patay na ba manok o buhay na manok? So, Pag patay, mas madali eh. Malikot yung buhay na manok. Saka dagdag na rin yun. If you're saving up for an equipment, or if you're helping, or if you're contributing to your family or your relatives, that can help. Ayan, you start with an ideal. Yun nga. Pay yourself. You're basically paying yourself because you're your employer. So, kung ang rate mo is 10 to 15, start with that. Pag nakipag-nego, tapos isa pang adjustment would be several day project. Diba kung 2 weeks ka naman, so pwedeng bawasan. Pero kung 1 day lang, tapos may travel pa before and after na singilin mo yung before and after na day ng kalahating araw. Tapos pay the full rate ng 1 day. Kasi lugi ka eh, di ba? So may mga adjustments din sa ganun. Yung volume ng work at saka yung time needed to do it. One more thing, sir. Since sa inyo most of you are 30-something, di ba? Yung advice lang, it would be helpful kasi sa akin, hindi nag-workout eh. You secure yung SSS kung yung sa mga freelance. Gamit yan. At saka pag-ibig. Pag-ibig, na-band na ako eh. 3 beses. Pinuntahan talaga ayaw. Na-band ako ng pag-ibig, sir. Totoo yan. So until now, wala akong kusina, wala akong bahay, nag-renta lang. So I don't want you to go to that mistake, no? Importante, mga investments, mga insurance, especially if you're freelance. Tapos you choose your beneficiary. No, kasi pag beneficiary mo, love life mo, tapos kayo, patay. That's a good tip. Yun nga, kasi you're your own employer, so pay yourself a good rate, pay yourself insurance,
software, pati yung ganun, yung mga SS and pag-ibig. Kasi you will, yung benefit nun is yung sa long term, when you retire. Ayun, party-party po kayo eh. Pagdating mo siguro pa, uy, hindi akong bahay. Okay, additional questions? We have time for one more question? Yeah. Hindi na ako nanonood ng TV. So, more ako on YouTube or just scan Facebook for tips or YouTube on Hello? Okay. So, hello? So, at my age, hindi na ako nanonood ng television. So, more on YouTube and kung may mga searches, kasi yan, too much information na ngayong mga age or nowadays. So, minsan mahirapan na mag-filter kung yung ano yung mga channel na more reliable or truthful na ganyan. So, like for example kay Sir Vic, ang ma-relate ko lang is some people have this thought nga they want to dig into more raw practices, different on a different time frame, and then nirelate din nila yun nowadays sa kanilang mga practices. So, parang reference. So, parang sayang kasi hindi siya na lumalabas sa mga mainstream, or if I search PCP, there only have few videos. I mean, for income generating, why not exploring YouTube platforms or other platforms that could earn for views? I mean, it's a cliche to go into that trend, but it's reality. Your question is for the organization, yung PCP. Okay, briefly lang sa PCP. It's always been a challenge kasi we are all freelancers or employed by different organizations. So yun nga, voluntary talaga yung time namin. When we do this workshop, yun nga, maglilib kami sa aming mga office, but we don't actually get. Ito pinakabarat, hindi nagbabayad sa mga mentors. Anyway, that's a challenge, even maintaining that the whole year. Kasi we have no administrative person that will challenge na nga ngayon, at least ngayon nakakapag-post regularly doon sa Facebook, and the Facebook is being updated, and even now every day may post kasi Eli volunteered to do it kasi libre siya ngayon, he spent his time here, pero yun nga, when he goes back to his own work, walang gagawa nun. So that's a challenge for us, and tama naman observation yun. If we want to, yun nga, the blue sky there, we want to take advantage, we should also take advantage of that. Minsan napapag-usapan sa board, but again, without necessary resources, mainly people, hindi siya maano. Kaya talagang binuboost namin lahat dito sa 5-day workshop kasi lahat maglilib na, lahat bibigay oras, tapos magagawa mo yung social. Or after this, talagang challenging siya to sustain as an organization without people. We are all our members, so parang voluntary yung time. As for individuals like us, ako, maybe I should, especially when I turn freelance. Kasi when I was still with ABS, yun yung outlet ko eh. So hindi ko siya matuunan ng pansin because I'm doing it for the company. So that's also a tip. Don't do everything for your company. Ay, naku, baka ipalabas natin sa ano. Anyway, hanggang November 30 lang. Hindi, si Alvin. Si Inay nagka-IG. Si Vic, Sige. In terms of social media presence naman, may website naman ako. Then Instagram, YouTube. But
dun lang, no? Of course, PCP, nag-uusapan na yan kung sinong tao sa Eastern Summer. Kung may bagyo sa Eastern Summer, sasabihin, si Aren, nandun, kontakin natin. Ganun lang. Pero sa social media presence, of course, may website tayo. May website si Eli, may personal website ako, doon ko binubuhos yung ang output namin for photo and video. And yung Facebook ko medyo seryoso eh. Doon lang ako Instagram na lang ako for my personal, no. Pero most of my Facebook, it's all about stories in Eastern Summer, no. It's all about stories and hindi konti lang yung personal post ko doon eh. Depende rin sa algorithm ng social media mo eh. Kung ano yung lumalabas. So yun nga sabi ni Allen, kung yun ang parating sinesearch mo or yun yung parating activity mo on social media, di ba, you're viewing photos or videos on, for example, ABS-CBN, and then most of what you will see on your news feed is related to news. But if you're looking at videos or liking or commenting on like for example vloggers or to other pages or to other organizations, yun yung lalabas. So ayun, at pagdating dun sa yung sinabi ko nga kanina na if you have other skills, for example, not just in photography, you can use them eh. May mga opportunities or may times na magagamit mo sila. For example, yan, yung mga posters, yung mga design, yung mga tarp, I had the time to do it again for this year's workshop. But that doesn't mean, even if I'm not gonna get paid, that doesn't mean hindi ako parang hindi masama sa loob ko. Kasi nabalikan ko ulit, 'di ba? Yung skill na 'yon, yung pinag-aralan ko noon na kaya ko pa palang gawin 'to or kaya ko pang ma-improve yung pag-design ko or paggamit ko ng ibang application like Photoshop or Illustrator. So, may mga times na darating yung ganun eh. Mapapractice mo ulit or maaaral mo ulit yung mga pinag-aralan mo before. Which you can also use in photojournalism. So, yun yung malaking bagay doon. And mostly nga volunteerism tong PCP. And anong tawag doon? For the love, kumbaga, yung PCP, volunteerism. Para kami interns lahat. Do you mean I think yung question niya is more to make money out how of to monetize posting our work? as a PCP or as an organization. why won't we put it in this platform so that we could earn from it? Yeah. Well, in my case, personally, inanalyze ko rin yun. No? 1PH, team na sila. They have a production team. No? Christian Esguerra, ABS yun dati, sir ba? So when he was, nung natigil siya sa employment, may separation pay ba siya? So, malaki ang sweldo niya, may separation pay siya. So, he has a money. Kung ako, isa lang cellphone ko, and then I would go into that, production team, mga news, ganyan, financially challenged, but I could not do that. And then na-realize ko, no matter how good your article, your story is, ilang like lang, ilang stars, tatalunin lang yan ng nakahubad na babae doon sa TikTok. Yeah, that's reality. Yung mga tao yung gusto kalokohan, di ba? Yung may yumaman na taga-Alcoy Cebu, boy tapang boy, yung kumakain ng ng aso, milyonaryo na, may mga Mustang sila doon. That's 2,000. I mean, should we go into that level? Para lang magkapera. Ang journalist tayo eh. Pero reality, yung may maraming stars and likes are yung mga nonsense. Di ba?
ang news mo, ang ganda. Ilang likes lang? 100. Ilang araw yung 100? 3. Yung mga content dyan na walang kwenta para sa atin or who are still in the compass of ethics and all these things is wala. Sa kanila, dire-diretso yan. So, yun yung dilemma. Di ba? Yun yung dilemma dun sa how do we monetize it. Because ngayon, yung mga independent news producers, kahit na mga mojo, constant yung challenge na yun. Pag may kumagat na trend, how do we maintain that? No? Kung sa mga disasters, ganun, like, yung nagpasara ng ABS-CBN, nung dumating yung hinahanap yung ABS-CBN. Kung sana yung ABS-CBN. So, follow sila ng follow. So, mga normal days, wala. So, ganun yung challenge sa ngayon, how to earn more through our content, whether freelance or not. So, yun lang yung nakikita ko. So, at least we, as a group or individually, we could find some resolutions to earn more. Kumbaga, levelan lang tayo. Actually, it's the challenge also yun nga, yung related to the question earlier. Not also for individuals, but for media institutions. And more, kasi ang laking network ng ABS, marami siyang ini-employ, but then you have to compete with a one-man, two-man team na mukhang butigay na sasayaw, pero mas malaki kita niya, di ba? So, it's a dilemma, sabi nga ni Vic. So, even for us, like, ito, lahat ng tinuturo namin are the proper fundamentals in photography. But somebody out there can just snap a picture na maging viral, di ba? Without any semblance of what we taught you for 1 week. So, minsan, yun nga, that's partly the dilemma. How do you put these fundamentals into something na may revenue? Pero, walang kapalit yung starting with the fundamentals, di ba? Kasi mapagmamalaki mo na yung article mo tama, yung mo tama. And if it makes money, then mas maganda. Kaysa yung sinasabi, nagkamustang yung kumain ng tachi, gano'n. May mga pala narinig yun. Uy, tapang talaga. journalist with ethics standard na pwede ko i-follow or pwede ko Yeah, You mean, we should bring ourselves out there. That's basically kaya what may ganitong organization for PCP kasi dun mo makikilala yung mga professional talaga in what they do. Malay nyo, isa sa inyo maging influencer in the future. Tsaka pakishare, may mga pinagagawa nyo dito. Ano ba hashtag natin? Kaya I've been saying, to hashtag or to mention yung PCP. Yun nga, sabi nga ni June, kapag, magagamit nyo rin magagamit nyo sa ibang bagay yung mga pinag-aralan nyo dito. Kasi nga, malay nyo, iba sa inyo, in the future, maging sikat or maging influencer na on social media kasi you were able to use the fundamentals you learned from this workshop. June na lang ako, ha? Hindi. Like for instance, this Facebook, yun nga, this panel discussion, we're supposed to publish this live on Facebook. Kaso, we didn't have time to promote it. And I know by experience na pag hindi mo pinomote, lalangawin lang to with post it doon sa We didn't have time to post it kasi busy kami setting up the workshop. We had so many things to do. Dapat to, kung po-promote mo to, mga 2 weeks back, binobombard mo na yung social media accounts mo that we're going to do a live. So we decided on not doing a live anymore. But hopefully, pag maganda yung flow naman ng discussion, we might put it up. Maybe on YouTube, maybe on Facebook. May tanong. Yes, yung pinakatahimik nating participant. Anong pangalan mo? Hello. Good morning po.
Ang tanong ko po is, maybe in the near future, I'll be photographing protests, taking pictures of private companies and the government, exposing their violations and negligence that aligns with our organization principle. How can I protect myself from the law when I'm exposing them through photographs? Or where do I get the consent? Or is it okay to take pictures with it since I was assigned? I was already being told to research about it, but I wanted to hear it too. Parang that's a question for the next speaker, Mr. Hindi. You can venture to answer, any of you. In 2018, I was able to be part of this documentary. I was an assistant producer for the documentary. We did the assignment in Palawan. It's for environmental photography. We were filming land defenders there. And my assignment was actually not to shoot. I didn't even hold my camera. I didn't have the time to hold my camera or to shoot because I was busy distributing consent forms to the people who we will be interviewing or to the people who will be shown on the camera. So sometimes you'll get assignments like that. And depende na rin kung kanino ka, who you're working for. Mostly if you're working for an NGO, they will provide consent forms to their case studies or to the people who will they interview or to the people who they will show on camera or they will post online. Depende na lang talaga rin kung sino yung client mo. Pero most of the time, if you're shooting news, mahirap kasi. How should I explain this when it comes to consent forms and other things like that? But yung question niya yata is more on institutions, di ba? Yung mga government offices, not public. How do you go around it? You can't simply, minsan there are institutions, offices that are protected by laws, by privacy and everything. That's why we can't bring out all the corruptions that we know. Diba? Kung libre lang tayo maglabas ng information we know, dahil dapat iba mga nakaupo. Kaso we're limited by that legality. So you have to go around it. You have to expose by getting data na available. Halimbawa, there are public datas na yung explain ni J. Mark sa Loy, you want to contribute sa... Ang tanong niya ay kung paano niyo po protektahan yung sarili niya since nagpo-cover siya ng mga protests against corporations or governments. What are the mechanisms for him to be protected? Kung ang mga cover niya ay sensitive or controversial issues. yung physical safety, yung threats, ganun. Oo. But actually, related yung sagot ko. Kasi we can't put everything that's bad in this world. You have to limit it. It's legal. So don't expose yourself exposing truths na unverifiable. Kahit na alam mo totoo yun. But once you get a document or something, may mga public documents, kahapon lang yung dinidiscuss ni J. Mark, the whole budget of the Philippines, pwede mong hingin. Kaso napakabigat niya. So, gumamit siya ng AI to look for items doon na yun lang, pwede mo na siyang gamitin sa reporting. So, there are ways on, you want to report on a particular subject, but hindi magsasalita yung government official, then find a public document. Those are some of the ways. Kasi ang protection mo dun is the truth. They can threat you pag nagsalita ka lang without verification. But of course, they're in power, they're more powerful than you. You're just an ordinary journalist. Siyempre, kaya ka naman, it's always a threat for journalists na talagang ilabel ka or iharas ka or even papatay ka. I
would want to say na if you're protected by a big organization, mas meron kang safety. But no, even members of the press na members ng media institutions, they get threatened, they get libel suits, they get death threats. Si Henry Umaga Diaz namin death threats niyan. So there's no, sometimes it's also yourself, do you want to enter that world? Dahil ba si Henry Umaga Diaz, gusto niya bang ma-threat? And enough ba yung protection ng ABS na even with the threat, he will still go on with the work. Kasi it's your passion, you chose to that vocation. So ang hirap sabihin na pag mayroon kang ganito na ginawa, then you're completely safe. Wala walang ganung hard and fast rule. Did I answer it right? Do you have any suggestions? Doon din papasok yung for your own safety, yung if you're working for an organization, usually they provide a contract or terms of or agreement. So you have to basahin mo rin yun ng maayos. If you want to work with them, or tatanungin ka rin nila minsan, do you want your name to be shown on the credits? So it's up to you. Ako usually pumapayag naman ako, and so far wala naman death threats. That also helps. Halimbawa, Greenpeace, they can challenge big, di ba? Coal companies, coal factories, kasi they have the backing of the big organizations behind them. So if Greenpeace hires you, you're medyo a bit confident na kahit pahabol ka sa mga private security guards, we have a bigger boat. Sasabihin Insured lang, ka. as insured ka pa. So kaya walang hard and fast rules kasi maraming sagot. Yes, Angie. Yung concern niya kasi, public protest. Protest lang in particular. Public protest, right? Now, during the protest, normally, di ba, intelligent. Lalo na kasi, ang protest kayo, may mga so, prior to the approval of the protest, nakasalang na ng mga index niya. So, darating sila doon. Sumahalo sila sa media. Lahat kinukunan ng kamera lahat ng nag-interview. Tapos kinikinan yung ID. Hindi ka talaga safe, ibig sabihin sa Hindi ka talaga, Yeah. Maraming dinadampot ng mga normal na nare-red tag na kung ano organization. Pero kung nasa yung mga mainstream na media, yun ang iiwasan nila. Okay, pero pagka yung organisasyon mo, yung NGO mo, nare-red tag dito sa kaliwa, sa pula, yun ang normally na pinatay. At hindi doon sa protestang yun. Sa puti ka Basically, educate yourself about your rights as a person and as a journalist. You consult legal organizations so you know what you can and cannot do as a journalist. You consult, gaya ng sabi nila, you consult the organization that hired you. You know, don't do something illegal to expose something illegal. No? Don't try to right a wrong by doing something wrong. Right? Because you're supposed to be the guy who's correcting stuff if that's the angle you're after for a story. Right? Don't just dive in thinking, I'm a journalist, I can do this. No. Alright? Educate yourself. Consult legal organizations, lawyers who are... By the way, let me add dyan. Kasi, being in an organization also helps. Like PCP. And I'm not promoting PCP. Kasi, PCP is under this bigger umbrella, yung PPASJ. Protocol for the Protection of Journalists. So, dun naman, it's an umbrella organization. We have yung sa disaster field, meron sa health, meron legal, ganun. So, even the media industry, mostly freelance to, we are working on a protocol or a setup na mga lahat ng media institutions can ask help from one another. Kaya yun, belonging to a media organization, NUJP, PCP, CMFR, yung mga ganun, can help. Pero yun nga, wala naman talagang solid umbrella ng protection. So you have to set your own boundary. Pag yung
threat is, alam mo nang delikado, don't push ay, sabi nga ni Eli, no picture is worth your life. Tama ba? Paraphrased. Ay, si Angie. Kasi I have witnessed na pagka walang permit, alanganin ng permit, over sa border sila. Let's say, ito yung na-witness ko. Ang permit nila was to protest street sa Manila, let's say, near the USMC. Lahat kami mga nasa mainstream, yung mga walang mainstream, kasi alam nila na kasama yung Just one idea. But even then, meron din protest yan. Kasama rin sila Angie. Ewan ko kung kasama ka doon. Na maraming media, protest. Tapos mga naka-ID kasi yung mga photographer namin kasama, yung isang photographer ng ABS-CBN. Pero tapos kakilala nila yung mga pulis kasi nakikita naman nila sa rally lagi yan. So kakilala nila si Lieutenant ganyan, si ganyan. Pero nung nag-dispersal, kinuha yung mga protesters, pati yung media kinuha, dinala. So doon na lang sa jail, doon na lang sila nag-uusap nung photographer, sir naman, ba't pati kami sinama niya? Ay, okay, papakawalan na namin kayo. So even that is not a protection. Diba? Kakilala mo na yung pulis, ha? Pero, ano nga yung issue yun, no? Oo. So maganda ring, ano yun, yun nga, safety mechanism yun na you have an ID, a legal ID of a legal organization, kahit ulihin ka, pwede ka nang maki-argue. May isa nga kaming mentor dito, tinanong yung pulis na huli sa kanya, bakit? May mission order ka ba? So hindi nakapalag yung yung pulis kasi wala siyang mission order at saka yung nagtatanong sa kanya, malaki pa sa kanya. Yung pinakamalaking mentor dito, yung umuwi na. Yung kapatid ni Ramon. Alright, I think, well, sige, may pahabol po. For a more detailed and thorough advice, consult Bulatlan. Si Kaloy. So yung mga protest na dyan. Kinakain nila yung mga ganun na event weekly. You talk to him during your free time. Di ba, Loy? And he's also a member of safety instructor sa NUJP. Kami nila Charlie. But he's the most active in protest rallies na siya. Eto Meron pang- last question. Kung gusto nyo, sa lunch tayo. mas siguro para kay Alden tsaka Vic. Kumusta yung competition sa probinsya? Kasi iba talaga yung competition ng NCR na sa amin na mga nasa Manila base. Kumusta yung competition sa local, sa probinsya? Lalo na sa mga outside ng city center kasi iba rin yung sitwasyon sa Tacloban City, halimbawa sa Cebu City. Kumusta yung competition in terms of hiring, pagkuha ng kliyente, tapos yung stories, halimbawa, pag nagsasubmit sa wires, bukod sa disaster, kasi ayaw naman natin may disaster tayo buwan-buwan, di ba? Marami namang istorya maraming istorya sa regions, pero interested ba yung international media and national media doon sa mga istorya sa local at kung ipipitch to sa international, interesado ba sila? And in terms of security ninyo sa local, syempre, sa case namin na mga galing Maynila, pumunta kami sa probinsya, mag-parachute kami o kahit magstay pa kami ng 1 week, 2 weeks, isang buwan sa isang community para mag-document, gumawa ng istorya. At the end of the day, uuwi kami sa Manila at magpapublish ng isang expose, isang magandang istorya, visually appealing na istorya. Pero ibang case siya sa mga taga rito. Halimbawa si Alren, pumunta akong Humunhon, uuwi ako, pero pag si Alren yung pumunta sa Humunhon, tapos mag-publish siya, kumusta yung security mo sa araw-araw doon lalo na sa mga probinsya? Kasi inisip ko, kung umuwi ba ako sa probinsya, mabubuhay ba ako? Kung ito pa rin yung trabaho ko, magiging freelance journalist pa rin ako, magtatayo ako ng multimedia company, ganyan. And
mabubuhay pa ba ako physically? Di ba ako mamamatay? Kasi ang liit-liit lang ng probinsya eh, lalo na dito sa atin ang liit-liit lang ng mga communities natin sa mga probinsya, di ba? Madali kang yun, maski In terms of competition, iba dito eh. Wala akong masyadong kompetensya. Kasi nga, mostly ako ang nagka-cover dito eh. For Greenpeace, ako ang kinokontak for INGOs, for kahit nga stories in Cebu, kinokontak ako. Dahil na din, sa grupo ng PCP, rene-refer nila ako and of course, another organization. No? So, di ko masasabing may kakompetensya akong marami unless may papasok sa industry na yun din yung gagawin. Pero mostly, as of now, yes, dito eh. So now, mostly, ako pa rin yung nag-cover. So, nawalang ka-competent as of now. Pero, mayroon taga-Eastern Samar, papasok yan eh. After sa workshop nito. Demand. Oo nga eh. So, safety naman, ay ano? Pag may mga assignment coverage, tinatanong ko na mismo magkano yung, kung may TOR ba sila or may, kung ako yung magbibigay ng rate. Pero pag ako magbibigay ng rate, ito yung rate ko. Pero, tinitignan ko na yung terms of reference ng iba't ibang agency kung magkano ba talaga in terms of coverage. Depende po sa ika-cover. Pag bagyo po, malaki po yung sinisingil ko. Kasi nga before, during and after, nandun na po ako, no? Post-disaster naman, syempre, 3 araw ka doon, no? Pag disaster, malaki-laki, no? Pero pag events, in Eastern Samar, medyo okay lang. Nasa per photo or daily rate lang tayo. Pero mostly, ganun yung dito sa akin sa Eastern Samar. The situation, it will depend kung ano yung stories ni ka-cover. Kasi sa Eastern Samar, yung issue lang natin is mostly disaster, bagyo, or natural, yung humonhon, no? So, sa safety naman in humonhon, sa 2020, nung 2020, pumuslit ako dun eh. For safety lang. Unang-una kong sinecure is access, no? Access natin, security, sa police, access natin sa barangay, and access natin sa locals doon, no? And even the church, no? Kasi doon kami tumuloy. And by the time na pumasok ako in Humonhon, pumasok ako sa mining pit nila, yung talagang kinakabkabad, no? Kasi nga, oras nyo ng panuhod, yung pay time na nila. So, walang nagbabantay sa barikada. So, pumunta ako, dala-dala ko yung cellphone ko. Then, di ko alam, dami palang CCTV doon. And I went home after 2 days, tumatawag yung CIDG na contact ko doon. So, Alren, tangina, saan ka nagpunta? Galing akong Humonhon, sir. Tangina mo, huwag ka nang babalik doon, sunog ka na. So, after 2 years, 3 years, hindi ako bumalik doon to cover, no? Pero nga, may story kaming sinususog for Humonhon. That's why 2023 bumalik ako. Yun nga, nandun na yung trauma ko nung tumawag yung police na kakilala ko. Pero maganda nga yung may access ka doon kasi nga may nagsasabi sa'yo na may ganito kang threat, no? So in times of that event, in times of sa mga oras na yon, alam kong may nagsabi na sa akin. So one also is the insurgency in Eastern Samar, no? Kasi nga nung 2020 after pandemic lang naghumupa na po yung insurgency. Marami pong mga NPAs dito kaya nga pag sabihin mong Samar, sabihin niya may mga NPAs dyan, no? So in 2019 nagkaroon po ng ambush dyan sa may Libuton. So
Ako po yung kaisa-isahang photojournalist na nandun. Kasi nagbigay kami ng session sa ESO. So, sabi nga ni si Miss Gigi, sabi, nanginginig ka nung nagkakaber ka dun. Kasi nakakaginig naman, may patay ng mga tao, nasa tricycle, nasa L300. Kaya nga yung mga litrato ko shaky. And that's the time na may threat din sa amin ng mga local. Sabi ng mga, sabi sa amin na wag muna kayong lumabas. So, hindi mawawala yung threat, pero nga, sabi ko, may access naman din tayo sa iba't ibang tumutulong sa amin, like police and other agencies. That's the time na kampante naman ako after that. As of now, wala pa namang threat na malaki-laki sa akin. That because of that issues lang naman in Humunhon and sa insurgency last 6 years ago, no? So, ano pa yun? Okay na yun? Ano yung demand tapos yung so in short, may income ba? Di ba? Kasi pag lumipat kang probinsya, expect lower. To the point na may bayad ng instead of cash, goods lang. Manok, di ba? Dati mga photojournalists kasi we went to the point wherein naka-level namin yung mga embalmer. Kasi yung sa wires, pag may patay, may buhay. Kasi mga disaster, di ba? So ngayon, wala nang pera yung mga wires. So bahiran lang. Yung... So yun. Any more questions? Nag-message lang sa akin. Di ko din alam, sir, kasi nag-message lang sa akin. Nag-message lang sa akin. Di ko alam kung saan sila ng number ko eh. Message lang sa akin. No. Yung number? Yung sinabi ni Charlie kanina. Oo. Viber. Wala nga eh. Inad ko na sa Telegram. Hindi, sir. Parang nangyari, di ba sir, nag-cover tayo ng Lenny Caravan. Parang may ganun eh. Parang may automate. Oo. Parang ganun, sir. May number na may message. Exact. Ano? How are we doing with time? Vice? Overtime na tayo. O yung iba naman, pwede nyo naman tatanungin na on the sidelines. With that, we thank you for gracing this panel discussion. Very lively discussion. Thank you very much for listening.